Bakit ka narito? Narito ka ba para mag-spy sa mga binabalak namin? Paggalit na sambit ng pinuno ng mga samahang magsasaka sa niyugan na si Karim. Karim, kilala ko siya. At alam kong hindi siya napadpad dito para mag-spy o kumalap ng impormasyon. Sumagot naman si Ala sa kanyang kababata na matalik namang kaibigan ng babaeng si Brian Lee, ang anak ng gobernador. Hindi ako naniniwala, Alas. Maging ang ating kasamahan ay may pagdududa sa babaeng yan. Pagsalungat naman ni Karim. Mawalang galang na po. Opo, anak nga ako ni Gobernador Reynaldo. Pero hindi ho ibig sabihin nun ay katulad ko na rin ng mga baluktot nilang pag-iisip. Lumayas ako sa amin dahil hindi ko na nagugustuhan ng ginagawa ng aking ama. At dito ako hindi sinasadyang dinala ng aking mga paa. Wala na lamang ho akong ibang mapupuntahan sa ngayon at paniguradong pinaghahanap ng nila ako. Kaya kung maaari ho sana'y tumigil muna ho ako rito sa inyo ng pansamantala. Sagot naman ng dalagang si Brian Lee. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita, ay mabilis na itong nadugtungan ni Karim. Hindi ako pumapayag, pasigaw niyang sabi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Brian Lee Carabeles, 23 anyos, ay isang anak ng gobernadora sa lugar ng Carabeles na napapaligiran ng malawak na sakahan ng palay at niyugan. Ang mga Montemayor ang namamalakad ng mga ito, kabilang ang kanilang malawak na hasyenda at bukirin sa buong Carabeles. Brian Lee, you need to focus on your studies about business, okay? Dahil after you graduate ay ikaw na ang papamahalain ko sa iba nating mga negosyo rito sa Carabeles. Kabilang ang mga malalawak nating mga kalupaan dito at sakahan. Maging mga niyugan sa may bandang silangan ay ikaw na rin ang maghahawak. Kaya kailangan mong matutunan ng pasikot-sikot ng pagnenegosyo. You need to be wiser and stronger. Para hindi ka kaya-kayanin lamang ng mga magsasakang ating nasasakupan. Sabi ni Governor Reynaldo, ang ama ni Brian Lee, habang kumakain sila ng tanghalian. Hindi tunay na ama ni Brian Lee si Governor Reynaldo. Nang namatay ang naging pangalawang asawa ni Gov na ina ni Brian Lee, ay siya nang kumupkop sa dalaga dahil wala na rin namang mapupuntahan pa si Brian Lee. Itinuling niya itong sarili niyang anak, ngunit hindi pa rin ito sapat para makuha niya ang buong respeto ng dalaga. Isang diktador si Reynaldo at marami na ring napaslang. Maraming mga illegal na gawain at laging hinahamak ang mga magsasaka. Dahil siyang nasa posisyon, wala namang magawa ang mga nasa laylayan na kalabanin siya dahil halos takot lahat ang mga ito. Marami na siyang napatay na mga magsasaka na dati na ring nag-akla sa kanyang pamumuno. Walang awa niyang inaangkin ang mga kalupaan at niyugan na pagmamayari ng mga inosenteng magsasaka. Mabilis naman na nag-usisa si Brian Lee sa kanyang ama. But Dad, I heard last time nakausap niyo magsasaka na hindi sa atin ang lupang pinagtitirikan ng mga niyugan nila. We have no right to. Anas ni Brian Lee at saka mabilis naman itong kinontra ng kanyang ama. We have all the right, Brian Lee. As long as I'm the governor of this place, no one will have a right. Ako lang at tayo lang. At yung mga naririnig mong sinasabi ng mga magsasakang yun noong isang araw, that's not a wise move, Brian Lee. Hindi tama na maniwala ka kaagad sa kanila. Alisin mo ang ganyang pag-uugali. Kung ayaw mong pati ikaw ay abusuhin din nila. Walang basehan ang mga ipinaglalaban nila. Mariin ang sagot ni Gov. Reynaldo na magaling magmanipula ng tao. Kahit ama ni Brian Lee si Governor Reynaldo ay hindi pa rin ito maiwasang pagdudahan ng mga ginagawa ng kanyang ama dahil kaliwat kanan na ang kanyang naririnig na pinapatay nito. Ngunit sa ngayon ay binabaliwala muna niya dahil wala pa siyang pruweba na maihaharap dito. But Dad, sabi ni Brian Lee, no more buts. I don't want to hear anything or any false accusation about my credibility and honesty.
Just finish your food and prepare yourself. Dahil parating ngayon sina Compadre Gaudencio kasamang anak niyang si Tyler, na soon to be your husband. Sambit naman ni Gov sa anak habang ini-enjoy ang steak at clams na kinakain. Husband? Dad, no! Hindi ako magpapakasal sa isang taong hindi ko pa man kilala ng lubusan. Mabilis naman itong pinabalaanan ni Brian Lee, na lalong nainis at nagalit sa padalos-dalos na desisyon ng kanyang ama. Whether you like it or not, it will happen. Kaya huwag ka nang magbatigas pa. Mariing sagot ni Gov sa kanyang anak. Para kay Gobernador Rinaldo, mas malakas ang kanyang kapangyarihan at impluensya kapag nag-isang dibdib ang kanyang anak na si Brian Lee sa anak ng bise na si Tyler. Parehas na tuso ang mag-amang yon at katulad ng kanyang ama, magaling ding magmanipula ang mga ito ng tao at talamak din ang mga iligal na gawain. Nang matapos magtanghalian ay lumabas muna ng bahay si Brian Lee upang magpahangin at makapag-isip-isip. Sandali niyang sinilip ang mga alagang kabayo sa kwadra na ilang lakad lamang ang layo sa mansyon. Habang nakangiting kinakausap ang mga kabayo, ay isang sit-sit naman na nagpatigil kay Brian Lee. Brian Lee! Psst! Psst! Sit-sit ng isang lalaki na nakatago sa may gilid ng kwadra. Napakunot naman ang kanyang noo nang makita kung sino ang lalaking nakatago roon. Alas? Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Brian Lee kay Alas. Si Alas ay ang anak ng dating ninuno sa niyugan na nangunang nag-aklas laban sa pamumuno ni Reynaldo. Matapang na ibinuwis ng kanyang mga magulang kanilang buhay nang dahil lamang sa hangarin na mababawi ang mga lupang inagaw ni Gov Reynaldo na dapat ay sa kanila. Naging magkaibigan ang dalawa noong mga panahong laging nakikipagpulong ang mga magulang ni Alias sa ama ni Brian Lee. Dito rin sa kwadran sila naglalaro at nag-uusap kahit hindi pa nila nauunawaan ang mga nangyayaring gulo sa pagitan ng kanilang mga magulang. Dinadalaw ka. Bakit, masama ba? Mayabang na sagot ni Alias na may nakasubo pang maliit na patpat sa bibig. Oo, masama talaga. Dahil parating ngayon ang vice-gobernador at ang kanyang anak na... Pinagkrus naman ni Brian Lee ang kanyang mga braso at saka sumandal na rin sa kinasasandalan ni Alas. Na ipapakasal daw sa akin. Dugtong pa ng dalaga. Ha? Pumayag ka? Napabalikwas naman ng binata at saka nanlaki ang mga matang humarap kay Brian Lee. Siyempre hindi, no? At isa pa, hindi ko pa nga nakikita ang Tyler na yun eh. Pati, ayoko pang matali no? Taas kilay naman na tugon ni Brian Lee kay Alas. Nang marinig ng binata ang naging sagot ng dalaga, ay tila nabunutan na ito ng tinik sa dibdib at muli nang isinandal ang likod sa may pader. Akala ko pumayag ka eh, sagot naman ni Alas. Tinitigan naman siya ng matalim ni Brian Lee. Eh bakit? Pag pumayag ba ako, anong gagawin mo? Muli nitong tanong kay Alas ang may paghahamon. Umiwas naman kaagad ng tingin si Alas at saka tumingin sa malayo. Di congrats. May magagawa bang isang hamak na tagasunod lamang ng iyong amang diktador? Hindi ba't wala naman? Sabi niya ngunit hindi kumbinsido si Brian Lee sa sagot ng binata. Kaya ay muli niya itong tinanong. Wala ka talagang gagawin? Hahayaan mo na lang na makasalang matalik mong kaibigan sa isang lalaking hindi naman niya mahal at matali na rito habang buhay? Maaatim ba yun ang konsensya mo? Mas lumalim ang mga tingin na iyon ni Brian Lee kay Alas habang hinihintay ang magiging kasagutan ng binata. Siyempre hindi. Kung ayaw mo talaga, gagawa ko ng paraan para maitakas ka. Matapang na sagot naman ni Alas kay Brian Lee. Tinapik naman siya ng dalaga sa balikat at saka bahagyang tumawa. Sira, biro lang. Di parang sinabi mo na rin na pinahamak pa kita. Alam mo namang punong-puno na ng mga mata at galamay ni Daddy ang lugar na to. Kaya wala na rin tayong takas. Tsaka isa pa, kaya ko na to. Kaya kong malampasan to nang walang nadadamay o naaagrabyado sa mga taong mahalaga sa akin. Paliwanag pa ni Brian Lee. Mahalaga sa'yo? Di ibig sabihin mahalaga pala ako. Nanlaki naman ang mga mata ni Alas na nagtanong sa dalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-uusap ay isang tinig ng babae ang nagpahinto sa kanila. Miss Brian Lee, pinapatawag na po kayo ng inyong daddy.
Nakarating na po sina Bise at ang kanyang anak na si Tyler. Sambit ng isang babae na marahil ay isa sa mga kasambahay ng dalaga. Inayos naman ni Brinley ang kanyang tayo nang may kaba sa sarili at saka sumagot sa matanda. Opo, susunod na po ako. Bulalas ni Brinley. Okay, sige ho, aalis na ho ako. Sagot naman ng matanda. Bumaling naman ang tingin ni Brinley sa binatang si Alas na tila kalmado lamang na nakasandal pa rin doon at hindi man lang kinakabahan. Sige na, umalis ka na. Baka mahuli pa tayo ni Daddy. Mahinang sabi ni Brinley. Basta ang usapan natin ha. Huwag kang magpapakasal. Pahabol ni Alas. Oo na, sige na. Aligagang sagot naman ni Brinley habang tinutulak-tulak ang katawan ni Alas palayo. Ngunit sadyang pilyo ang binata. Kiss nga muna, sabi niya pa kay Brinley. Baliw, bilisan mo na't baka maabutan pa tayo. Mahina niyang sinampalang dalaga sa muka, sabay ngumiti. Wala na rin naman nagawa si Alas kaya sumunod na lang siya kay Brinley. Sige na nga, basta ha. Sabi pa ni Alas at tuluyan ang umalis sa lugar. Nang makarating si Brinley sa mansyon ay bumungad na sa kanyang mag-amang Bise at Tyler. Ngunit baka sa kanyang mukha na hindi man lang na-excite na makita ang mga ito. Bagos ay sinimangutan lang niya ang mga bisita. Tumayo naman si Bise Gaudencio upang pasalubungan ng pagpupuri ang dalaga. Ito na ba si Brinley? You really have a very sweet look, Iha. Nakangiting tanong ng Bise na manghang-mangha sa angking ganda ni Brinley. Ngunit sa halip ng ngumiti ay huminga na lamang ito ng malalim at saka binaling sa ibang atensyon. Mabilis naman itong napansin ng kanyang ama, kaya lumapit ito sa dalaga at hinawakan ito sa balikat. He's complimenting you, Brian. Pigil na sabi ni Gov sa anak at may pilit ng ngiti na tila hindi nagugustuhan ng inaasta ni Brinley. Thank you, Vice Gov. Hotel na plastic na sagot ni Brinley para lamang pagbigyan ng kanyang ama. Mukhang wala sa mood ang anak mo, kumpadre. Tanong naman ang busy sa gobernador na halatang may pagkadismaya. Kaagad naman ito ang sinagot ni Gobernador Reynaldo para pagtakpan ng kanyang anak. Ganyan lang talaga siya. Mahiyain lalo na kapag pinupuri. Saad naman ni Gov. Tumango na lamang si Bise Gaudencio. Samantala ay binaling na lamang ng gobernador ang atensyon sa anak ng Bise na si Tyler upang ipakilala na ito sa dalaga. By the way, Iha, this is Tyler, the son of Vice Gaudencio, your future husband. Nakangiting sabi ng gobernador. Gumiti naman at maginoong bumati si Tyler kay Brinley. Good evening, Miss Brinley. Sambit pa nito sa dalaga. Matapang naman na sumagot si Brinley. Good evening, pero walang kasalang magaganap. Paninindigan niya pa. Mas lalo namang nagalit ang gobernador sa naging sagot ng dalaga. Brinley, bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Mariin niyang sabi sa anak. Ngunit desidido na si Brinley na kontrahin ang mga desisyon ng mga ito paupol sa kanyang personal na buhay. Hindi niya nahahayaan pang muling manipulahin ng mga ito ang kanyang buhay at ipako sa isang kasunduang mariing tinututulan ng kanyang kalooban. I'm sorry, Vice Gaudencio, Tyler. Pero hindi pa ako handa sa binabalak niyong kasal para sa aming dalawa ng anak ninyo. Pasensya na po. Sabi pa ni Brinley at tuluyan na ang tinalikuran ng mga ito at nagtungo na sa kanyang kwarto. Tuluyan na ring nagngalit ang pangasagalit ng gobernador sa ipinakitang pag-uugali ni Brinley. Para sa kanya ay isa itong kabastusan, ngunit para sa kanyang anak ay tama lang kanyang ginawa na pagtutol para malaman nilang hindi niya gusto ang ginagawa ng bawat partido. Sinubukan namang pabalikin ito ng gobernador, ngunit hindi na talaga nagpapigil pa si Brinley. Brinley! Sigaw ng gobernador ngunit hindi na pumalik ang anak. Mabilis naman siyang lumingon kina Bise Gaudencio at Tyler na dismayado ang muka dahil sa labis na kahihiyan. Kumpadre, huwag mo na siyang pansinin. Baka masama lang pakiramdam kaya mainit ang ulo. At isa pa'y wala naman siyang magagawa kapag ako nang umaksyon at nagdesisyon. At saka nariyan naman si Tyler. Alam kong kayang-kaya niyang hulihin ang kiliti ng anak ko. Hindi ba, Tyler? Sabi niya. At kaagad namang mayabang na sumagot si Tyler. I can do that.
Kung yun lang naman palang gagawin. Besides, wala pang nakakalampas sa akin na babae. And Brian Lee is interesting. I think I like her. Makahulog ang sagot ni Tyler sabay lagok sa wine. And that's what I wanna hear from you, Tyler. That's the real man. Manang-mana ka talaga kay kumpadre. At isa pa ganyan talaga ang mga babae. Pakipot muna sa una. Tapos bandang huli, bibigay na rin. Dugtong naman ng gobernador tsaka sabay-sabay na silang nag-toast para sa mga plano nila sa hinaharap. Hanggang sa makaalis ang mag-amang Busy at Tyler ay hindi pa rin nagpakita at bumababa si Brian Lee. Masama ang kanyang loob at inis na inis sa mga nangyayari sa kanya. Minsan nga ay naiisip niya na sana ay hindi na lang siya naging Montemayor at hindi na lang sana sa squatter area na dati nilang tinitirhan ng kanyang ina. Ngunit, wala na siyang magagawa dahil nandito na siya sa ganitong sitwasyon bilang taga-kontra sa mga maling gawain ng kanyang ama. Batid niya na minahal ni gobernador ang kanyang ina, ngunit nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama nang matuklasan ng kanyang ina ang mga iligal at masamang gawain ng kanyang stepfather. Kaya nang hindi na mapigilan ng gobernador ang kanyang asawa, ay ipinapatay niya ito at pinalabas na lamang na naaksidente. At iyon ang inilihim niya kay Brian Lee hanggang sa paglaki nito. Samantala, nang makaalis si Nabise ay tila hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang ginawa ni Brian Lee. Nagdulot sa kanya ito ng matinding kahihiyan kanina sa harap ng mag-amang Bise at Tyler. Nakaupo si gobernador sa kanyang opisina habang umiinom ng alak. Susan, pinatawag niyang isa sa kanyang mga kasambahay. Yes po, sir. Tugon naman ng kasambahay. Call Brian Lee, sabi ng gobernador. Okay po. Kaagad namang sumagot ang kasambahay at saka nagtungo na sa silid ng dalaga para tawagin na ito. Ilang sandali pa ay kasunod na rin nakasambahay si Brian Lee at nagtungo na ito sa opisina kung nasaan ang kanyang ama. Yes, Dad? Tanong ni Brian Lee pagkapasok sa loob. Tumayo ang kanyang ama mula sa kinauupuan at lumapit sa dalaga. Ilang saglit pa ay tinanggap ni Brian Lee isang malakas na sampal na pinakawala ng kanyang ama patungo sa kanyang pisngi. Dad! Wika ni Brian Lee habang nakahawak sa kanyang pisngi. Ang kapal ang mukha mong ipahiya ko sa harapan pa ng mag-amang Casanova. Anak lang kita, Brian Lee. Hindi ibig sabihin na kaya mo akong kontrolin. Tandaan mo, isa ka pa rin sa mga taga-sunod ko. Katulad ng mga mangmang na magsasaka doon sa may niyugan. At isa pa, akala mo ba na wala akong alam sa mga ginagawa mo? Na nakikipagkita at nakikipag-usap ka sa isa sa mga hampas lupang yon? Kilala ko siya, Brian Lee. Kaya huwag mo akong galitin kung ayaw mong pati siya'y madamay sa galit mo. Mariing sabi ni Gobernador Reynaldo sa anak na punong-puno ng galit. Walang sino man ang pwedeng sumuway sa kanya o mamahiya, kahit pa ang sarili niyang anak dahil sa kanya ay siya lamang nasa taas at tagasunod niya ang mga nasa laylayan kabilang na si Brian Lee. Matapang naman itong sinagot ni Brian Lee lalo pat involved na ang kanyang matalik na kaibigan na si Alas. Hindi niya hahayaang pati si Alas ay galawin ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang pati si Alas ay masaktan. Huwag niyo siyang idadamay. Inosente siya at walang kalaban-laban. Katulad ng ginawa niya sa mga magulang niya. Pinaslang niyo nang wala man lang kalaban-laban? Anong klaseng tao kayo, Dad? I don't know you anymore. Lumuluhang sabi ni Brian Lee. Kapag mali ang pinaglalaban, dapat lang napatahimikin na. Walang sino man ang may karapatan sa mga lupang nasasakupan ko. Wala. Kundi ako lang. Gigil na sagot naman ng gobernador sa kanya. Simula nung gabing yon ay hindi na maalis sa isipan ni Brian Lee ang sinabi ng ama na alam nito ang lahat patungkol sa naging pagkikita nilang dalawa ni Alas. Sumagi na ito sa kanyang isipan. Ngunit dahil mahalaga na sa kanya si Alas, ay hindi na rin niya nagawang lumayo pa rito kahit pa alam niya na ikapapahamak ito ni Alas. Pero ngayon na pinamamatyagan na rin ng gobernador ang bawat kilos niya, ay kailangan niya lang mag-ingat ni Alas. Kung maaari ay ihinto na muna nila ang kanilang pagkikita. Nang sumunod na araw ay kinagulat ni Brian Lee ang presensya ni Tyler na nasa kanilang terrace na tila siyang hinihintay. Good morning, beautiful. Nakangiting bungad ni Tyler kay Brian Lee na tila lalabas ng bahay. You're still here?
Nagtatakang tanong naman ng dalaga rito. Of course, I'm your future husband. Kaya obligasyon kong bantayan at kilalanin ang mapapangasawa ko. Mayabang naman itong sagot na ikinainis naman ni Brian Lee. Akala ko ba matalino kayo? Bakit hindi niyo maintindihan na ayoko magpakasal? Mahirap bang unawain yon? Mataray na sagot naman ni Brian Lee. Ngumisi si Tyler at saka yumuko at muling umangat ang tingin sa dalaga at saka sumagot. Mahirap para sa mga makikitid ang utak. But just accept the fact, Brian Lee, na tayo na talagang nakatadhana para sa isa't isa. Nangiinis itong sabi. Ngunit mabilis naman itong pinabalaanan ni Brian Lee. In your dreams, you're just like my dad. Very manipulative. At kailanman, yan ang ayaw na ayaw kong karakter sa isang lalaki. Mauna na ako. Wika niya at akmang tatalikod na. Yes. At hindi mo alam kung saan ako kayang dalhin ng pagiging manipulative ko. Sino man ang humarang sa ating dalawa ay siguradong matutumba at hindi na makakatayo pa. Pambabanta pa ni Tyler. Hindi na ito pinansin pa ni Brian Lee, pagkos sa iniwan na lamang doon ang binata. Itago man ni Barney ang kanyang tunay na nararamdaman, ngunit halata pa rin sa kanyang mukha ang takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Alas at sa mga kasamahan nito sa niyugan. Alam niyang kayang gawin ng kanyang ama, lalo na kapag nagsanib pwersa ang mga ito ng BC at ni Tyler. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa taong masasabi niyang pinakamahalaga sa kanya at pinakamalapit sa kanyang puso at iyon ay si Alas. Kaya ngayon ay kailangan niya nang magdesisyon na itigil ng pagkikita nila ng binata dahil siya na ang natatakot para dito. Isang gabi, katulad ng pinag-usapan ni Alas at Brian Lee, muli silang nagkita sa may kwadra. Kabadaw nagtunguroan si Brian Lee dahil baka mahuli sila ng ama. Brian Lee! Mahinang tawag ni Alas sa kanina pang naghihintay ron. Nilapitan naman ito kaagad ang dalaga. Alas! Wika ni Brian Lee. Oh, parang gulat na gulat ka. Ako lang to. Ano ka ba? Nagtataka namang tanong ng binata. Hindi naman mawari ni Brian Lee ang nararamdaman at baka sa kanyang itsura ang matinding takot at balisa. Alas, hindi na ako magtatagal pa. Tumakas lang ako para makipagkita sa'yo at sabihin, hindi na tayo pwedeng magkita. Wika ni Brian Lee na may pag-aalala. Ha? Bakit naman? Nagtataka namang tugon ni Alas. Kilala ka na ni Daddy at ni Tyler. Alam na nila na nakikipagkita ako sa'yo. Idadamay ka nila. Ayoko mangyari yun sa'yo, Alas. Alam mo naman siguro ang kayang gawin ni Dad, diba? Kaya itigilan natin tong pagkikitang to. Maluhaluhang paliwanag ni Brian Lee sa binata. Hindi ako pumapayag. Parang sinabi mo na rin na wala akong paninindigan at hindi isang tunay na lalaki. Hindi natin to ititigil. Kung gusto mo, ihaharap na ako sa kanila para ipaglaban ka. Matapang na sagot ni Alas at matalim na nakatingin sa dalaga. Alas, hindi naman ganun kadali ang sinasabi mo. Kailan pa tayo titigil? Kapag napahama ka na dahil sa akin. Paano mo pa mababawi ang lupa ng iyong mga magulang kung wala ka na? Huwag mo na ako alalahanin. Kaya ko ng sarili ko, Alas. Hindi ko hahayaang ako pang maging hadlang para sa kapayapaan na minimithi ninyo. At hindi ko rin kaya na may mangyari sa iyong masama. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Alas. Hindi. Hindi na napigilan pa ni Brian Lee ang kanyang mga luha na kusang tumulo na. Sobrang sakit sa kanyang kalooban ang desisyon na ito, ngunit ito na lamang ang nakikita niyang paraan para hindi mapahamak si Alas. Kahit mahirap sa kanyang kalooban, ay mamarapatin na lang niya na hindi na makipagkita pa rito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay sabay silang napatigil nang sumabat sa kanilang usapan ang isang pamilyar na boses, si Tyler. Wow, that's so sweet, Brian Lee. Para ako nanonood ng Romeo and Juliet. Siya ba? Siya ba, Brian? Nakangising tanong ni Tyler sa dalaga. Sa mansyon kanina ay may kutob na si Tyler na magkikita sina Brian Lee at Alas, kaya tahimik niyang sinundan ang dalaga. Kasama niya ang kanyang mga bodyguards at halos lahat ay armado.
Nagkatitigan ng malalim at matalim sina Tyler at Alas. Inilapit ni Alas ang kanyang katawan sa katawan ni Brindy na tila nagpapakita ng otoridad sa babae. Hinarang naman ni Brindy ang kanyang katawan sa harap ni Alas para protektahan naman ang binata. Huwag niyo siyang gagalawin. Kusa akong sasama, Tyler. Basta huwag niyo siyang gagalawin. Matapang na sambit ni Brindy kay Tyler. Tinitigan naman ni Tyler si Alas mula ulo hanggang paa at saka nagbitiw ng panlalait dito. Mukha namang hindi niya kayang manlaban. Dahil itsura pa lang, takot na. Aniya. Matapos nun ay sumenyas na si Tyler sa kanyang mga bodyguards para dakpin ang dalaga. Kunin niyo na si Brindy. Utos ni Tyler sa mga bodyguards at mabilis namang sumunod ang mga ito. Okay, boss. Tugon naman ang mga tauhan ni Tyler. Nagpupumiglas naman si Brindy dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng mga bodyguards. Bitawan niyo ako. Tyler, huwag mo siyang sasaktan. Wika ng babae habang pilit na kinakalas ang kanyang mga braso sa malalakas na mga kamay ng mga lalaki. Manlalaban sana si Alas at ipagtatanggol si Brindy nang bigla itong tinutukan ni Tyler ng baril. Ikaw pala si Alas. Ang lakas din ng loob mo, no? Pasalamat ka at good mood ako ngayon. Palalampasin ko to. Siguraduhin mo lang na hindi ko na makikita ang ni-anino mo rito. Naiintindihan mo? Matalim niyang sabi na malalim na nakatitig kay Alas. Nagngangalit naman ang mga ngipin at panga ni Alas habang tinatandaan ang pagmumukhang iyon na itinatatak niya na sa kanyang isipan. Sa ngayon ay hindi siya makalaban dahil wala siyang anumang armas na meron sa kanyang katawan. Maliban sa kanyang kamao, ngunit hindi ito sapat para ipanalo niya ang laban. Ayaw din muna niyang magpadalos-dalos sa mga ikinikilos niya, lalo pat walang kaalam-alam dito ang kanilang pinuno na si Karim. Kapag pinairal din niya ang kagustuhan niyang patulan si Tyler, ay baka lalong hindi niya na makita ang dalaga. Kaya sa ngayon ay nanatili muna siyang tahimik at hindi na lumaban pa. Alas, umalis ka na! Sige na, umalis ka na! Pakiusap naman ni Brindy habang hawak-hawak pa rin ang mga tauhan ni Tyler ang kanyang mga braso. Hindi na rin nagpumiglas pa si Alas kaya nakinig na lamang siya sa utos at pakiusap sa kanya ni Brindy. Sa huling pagkakataon ay muli niyang tinitigan ang dalaga sa kanyang mga mata na tila nagpapahiwatig na babalikan niya ito at sa pagkakataon na yon ay sisiguraduhin niyang kaya niya nang ipaglaban si Brindy. Maging buhay man niya ang kapalit. Masakit para kay Alas na hayaan si Brindy sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa makauwi ay hindi na mawala sa isipan ni Alas ang babae. Noon lang niya ito nakitang lumuha at dahil pa sa kanya kaya lalong nadurog ang kanyang puso. Mahal niya na si Brindy at hindi na lamang matalik na kaibigan ang tingin niya rito. Mas malalim pa at ayaw niya nang lumubay pa. Sa may kahoy na upuan sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Alas at tinabihan naman siya ng kanilang pinuno na matalik niyang kaibigan na si Karim. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Karim at saka tumabi rito. Huminga ng malalim si Alas at saka pinagmasdan ang lawak ng kalangitan. Wala, may iniisip lang ako. Wika niya. Muling nagtanong si Karim. At ano namang iniisip mo? Tanong niya pa. Paano mababawi sa gobernador ang lupang dapat ay nasa atin? Mariin niyang sagot at saka tumingin kay Karim. Inakbayan naman niya ang kaibigan. Dahil nabanggit mo rin naman na yan, bukas, magkakaroon tayo ng pagpupulong sa may kubo. Ipapatawag ko lahat ng mga kasamahan natin para maiplano ang maayos na pagprotesta sa mga hasyendero. Sawa na ako magtago sa takot at pangmamaliit nila sa atin. Wala silang karapatang ibenta ang mga lupang pagmamayari ng ating mga ninuno. Nagkaroon lang naman sila ng karapatan dahil nasa posisyon sila. Pero tayo ang may mas kapangyarihan sa ating mga ari-arian. Maging ang ilang niyugan natin ay pinabakuran din ng mga hayop na yon. Kaya unti-unti tayong nababawasan ng kabuhayan. Galit na sabi ni Karim. Dating pinuno ang kanyang ama ng kanilang samahan at matalik na kaibigan din ng mga magulang ni Alas ang kanyang mga magulang. Magkasama silang nag-aklas noon sa mga karebeles at kasama rin sila sa mga nasawi. Kaya nang bawian ng buhay ang mga ito, ay si Karim nang nagsilbing pinuno sa lahat
kapalit ng kanyang ama. Malalim din ang galit nito sa mga karebeles, lalong-lalo na sa gobernadora na si Reynaldo. Kaya ipinangako niya sa sarili niya na gagawin niya ang lahat, maituloy lang ang naudlot na adikain ng kanyang mga magulang, na muling mabawi ang mga ari-arian at kalupaan na inangkin ng mga gahamang nasa posisyon na sila naman talagang may mas karapatan. Sa lakas naman kasi ng kapangyarihan at impluwensya ng mga karebeles, lalong-lalo na ng gobernador, ay inalisan na nila sila ng karapatan na ipaglaban ng kanilang mga sarili o magsalita man lamang para sa inaasam na kapayapaan at katarungan. Nag-aalala namang nagtanong si Alas. Handa na kayang lahat? Tanong niya. Kailangan. Kung kinakailangan muling dumanak ang dugo, ay gagawin natin. Kesa unti-unti tayong patayin na hindi man lamang nagawang lumaban. Ipaglalaban natin ang para sa atin, Alas. Para na rin sa pagkamatay ng mga magulang natin. Gaganti tayo sa kanila. Gigil naman ang sagot ni Karim. Sa sagot na iyon ay tila nakaramdam ng pag-aalala si Alas para kay Brian Lee. Walang ideya si Karim na matalik na kaibigan ni Alas ang anak ng gobernador na naging dahilan ng kanilang matinding puot at galit. Hindi niya magawang maamin kay Karim dahil alam niyang hindi nito palalampasin ng dalaga sa kanyang mga palad. Kahit pa sabihin ni Alas sa kanya na iba ito kaysa sa kanyang ama at mas mabuti ang hangarin. Dahil para kay Karim, kasalanan ng ama, kasalanan na rin ng buong angkan. Nagtaka naman si Karim sa naging reaksyon ni Alas. May problema ba? Natatakot ka ba? Tanong niya sa kaibigan. Hindi. Baka lang may muling madamay na inosenteng tao dun sa kanila sa gagawin nating pagpoprotesta. Utal naman ang sagot ni Alas. Tandaan mo, Alas. Sa gulong to, walang ibang inosente kundi tayo. Tayo lang. Total, dinamay na rin naman ni gobernador ang mga inosenteng tao rito sa atin. Kaya ganun din ang gagawin natin sa kanya. Kasalanan niya. Kasalanan na rin ang buo niyang angkan. Paninindigan na nagdala ng matinding pag-aalala sa kalooban ni Alas. Hindi na nakaimik pa si Alas sa sinabing iyon ni Karim, bagkus ay tumango na lamang. Samantala, sa mansyon naman ay galit na hinarap ng gobernadora si Brian Lee dahil sa nangyari. Muli niya itong pinalapatan ng kanyang palad sa pisngi ng dalaga. Nakakahiya ka. Masyado mo akong ginagalit, Brian Lee. At talagang si Tyler pang nakakita sa inyo ng walang utak na taga-niyugan na yon? Nag-iisip ka ba, ha? Nasaan ang utak mo, Brian Lee? Hindi kita tinanggap dito sa pamamahay ko para lang paulit-ulit akong sawayin. Binihisan kita at pinag-aral sa magandang universidad. Tapos sa isang taga-niyugan ka lang babagsak? Nakakahiya ka. Pasalamat ka't si Tyler ang nakahuli sa inyo. Dahil kung ako, pasensyahan tayo. Baka pinaglalamayan na siya ngayon. Sigaw ng galit na gobernador. Hindi ko naman to ginusto, Dad. Itong meron ako ngayon, hindi ko to ginusto. Ikaw lang ang may gusto nito. At kung magiging utang na loob ko pa to sa'yo, ibalik mo na lamang ako sa squatter kung saan mo nakilalang ina ko. Umiiyak na sagot ni Brian Lee. At ngayon ay hindi niya na maitatago ang kanyang sama ng loob sa kanyang ama. Habang sa Gobernador Reynaldo naman ay namumula ng mga mata sa galit ng pagsuway sa kanya ng kanyang anak. Aba, wala ka talagang. Akma muling sasampalin ni Gob Reynaldo ang anak nang pigilan na ito ni Tyler. Tama na yan. Ang mahalaga ay ikakasal na kami bukas. Tinakot ko na rin ang alas na yon kaya sigurado akong hindi na magpaparamdam yon. Sabat naman ni Tyler, nakalmado lamang na pinapanood ang mag-ama. Tila nag-e-enjoy pa siya sa eksena ng dalawa na animoy nanunood ng isang pelikula. Nanlaki naman ng mga mata ni Brian Lee sa narinig. Bukas? Anong sinabi mo, Tyler? Tanong pa ni Brian Lee. Tama ang narinig mo. Bukas na bukas ay ikakasal na tayo. Para wala ka ng kawala pa. Nakakapagod na rin maghabol, Brian Lee. Kaya kung mas mapapaaga ang kasal, mas okay. At bukas na bukas, after the wedding, isasama na kita sa Maynila as my wife. Kaya magpahinga ka na para may lakas ka pa bukas. I'll go ahead, Gov. Make sure to secure her.
sabi ni Tyler at tuluyan na nagpaalam sa mag-ama. Okay, iho, I will. Tugon naman ng Gobernador Reynaldo. Nang makaalis si Tyler ay muling sinubukan ni Bryony na makiusap at magmakaawa sa kanyang ama. Halos lumuhod samba na ang kanyang ginawa, magbago lamang ang isip ng Gobernador. Dad, please, I don't want to get married. Please, Dad. I'm begging you. Wala ka na ba talagang natitirang pagmamahal sa akin? Galgal na boses na sabi ni Bryony dahil sa pag-iyak. I'm just protecting you and change you from rag to riches. At hindi katulad ng ina mo na walang ibang ginawa kundi kontrahin ang mga plano ko. You are my last heir, Bryony. And please, huwag mong tularan ng nanay mo na utak-kalye pa rin hanggang sa mamatay. Hinawakan ng mahigpit ni Gobernador Reynaldo ang baba ni Bryony at tumingin ng matalim sa mga mata ng anak. Paano mo nasasabi yan sa sarili kong ina? How dare you, Dad? Sinisinok-sinok na tanong ni Bryony. Tila natahimik na si Reynaldo sa tanong na iyon ni Bryony. At tila ilang saglit pa lamang ay kinalas niya na ang kamay sa pagkakahawak sa mukha nito at tumayo na. Dalhin niyo na siya sa kwarto niya at siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Dahil kayong mananagot sa akin kapag nangyari yon. Utos ni Reynaldo sa kanyang mga tauhan. Masusunod po, boss. Sagot naman ng mga ito. Do not touch me! Pagpupumiglas naman ni Bryony. Sinigurado ng mga tauhan ni Reynaldo na hindi na makakalabas pa at makakatakas si Bryony sa kanyang kwarto hanggang sa pagsikat na ng araw. Samantala sa may kubo sa niyugan na nagsisilbing lugar ng pagpupulong ng mga magsasaka ay nagsimula na magplano sina Karim at ang kanyang mga kasama. Mga kasama, ngayong gabi paplanuhin na natin ang gagawin nating pag-aaklas para sa 1 linggo sa pagsugod natin sa Hacienda Carabeles. Sisiguraduhin nating pagkatapos noon ay mapapasa atin na rin ang lupang matagal na nating inaasam na muling mapabalik sa atin. Sabi ni Karim sa lupo ng mga kalalakihan na naroroon. Bumaling naman ang atensyon niya kay Alas. Alas, aasahan ko ang muli mong pagmamatsyag doon ngayong gabi hanggang sa huling araw ng ating paghahanda. Hindi ba yun naman talagang ginagawa mo? Ikaw ang aasahan namin na magbibigay ng hudyat kung kailan tayo lulusob. Magagawa mo ba yun? Tanong ni Karim. Ito talagang dahilan ni Alas kung bakit siya lagi nakikipagkita kay Bryony, ngunit hindi niya lubos maisip na ganito magiging kahalagang babae sa kanyang buhay, na maging ang kanyang kasamahan at matalik na kaibigan ay nagawa niyang pagdihiman. Oo, gagawin ko. Utal naman na tugon ni Alas. Kahit alam niya sa sarili niya na hindi na siya muli makakabalik doon dahil may banta na siyang natanggap mula sa mga karebeles na hindi naman alam na Karim. Salamat, Alas. O mga kasama, ihahanda na natin ang ating mga dadaling armas at mga patalim. Basta ang isipin natin ay ang pinaglalaban natin at huwag tayong matakot sa kanila. Makakamit din natin ang tagumpay. Malakas na sabi naman ni Karim sa kanyang mga kasama. Nagkomento naman ang isa sa kanyang mga miyembro. Pinuno, sa dami ho ng mga armadong tauhan ng gobernador, siguradong mauuna tayong malima sa kanila dahil ito lamang ang ating mga sandata. Baka lalo ho tayong magsawal at wala. Tanong naman ng isa na may pag-aalala habang nakatingin sa mga patalim na nasa kanilang harapan. Oo nga, tama si Mang Kanor. Pagsang-ayon naman ng isa. Bahagyang ngumisi naman si Karim at saka inutusan ng isa sa kanyang mga kasama. Napaghandaan niya na ang bagay na ito dahil batid niya na ito ang magiging unang concern ng kanyang mga kasamahan kung sakaling susugod na sila sa mga karabeles. Huwag kayong mag-alala dahil naisip ko na rin yan. Ramil, kunin mo na ang mga armas. Utos ni Karim kay Ramil. Masusunod po, Pinuno. Tugon naman ni Ramil. Ilang sandali pa ay bumalik na si Ramil na may bitbit ng 2 malalaking itim na bag. Inilatag niya ito sa mesa na sa kanilang gitna. Halata naman ang pagtataka sa mukha ng kanyang mga kasamahan habang pinagmamasa ng itim na bag na iyon. Maging si Alas ay nagkaroon din ng katanungan sa kanyang isipan kung ano nga bang laman ng itim na bag na iyon. Binuksan na ito ni Karim at saka bumungad sa kanila
ang iba't ibang magagandang klase ng mga armas. Ang dami niyan na. At mukhang mga magagandang klase. Nanlalaki mga matang sabi ng kanyang mga kasamahan. Maging ang mga mata ni Alas ay hindi nawala sa mga baril na yon. Karim, saan mo nakuha ang mga yan? Tanong ni Alas kay Karim. Huwag mo nang itanong, Alas. Ang mahalaga ay mapoprotektahan na natin ang ating mga sarili ng maayos. Kahit man lang sa armas ay maging patas ang labanan. Tutumbasan din natin ang dami nila at laki ng mga armas. Kaya yan, huwag na kayong matakot. Protektado na tayo. Wika naman ni Karim. Habang ang iba naman nilang kasamahan ay tuwang-tuwa sa mga armas na iyon, ay hindi naman mawari ni Alas ang kanyang magiging reaksyon dahil hindi naman sinabi ni Karim kung saan niya nakuha ang mga baril na iyon. Lumabas sandali si Karim at saka sinundan na ito ni Alas. Karim, umamin ka nga sa akin. Saan mo nakuha ang mga armas na iyon? May inililihim ka ba sa akin? Tanong ni Alas ang may pagdududa. Pinagdududahan mo ba ako, Alas? Kunot noon namang tanong ni Karim na tila hindi nagustuhan ang tanong na iyon ni Alas sa kanya. Hindi mo nakita ang mga reaksyon nila? Maging sila'y nagdududa nang makita ang mga oras na iyon. May dahilan nga ba kami para magduda? Mahina at mariing sabi ni Alas kay Karim. Sa mga taong labas ba? Dugtong pa niya. Bakit mo naman naisip yan? Tanong naman ni Karim. Noong nakaraan, may nakakita sa'yo na nakikipag-usap ka sa mga tagalabas. Galing ba sa kanila yan? Mariing sabi ni Alas. Ang tinutukoy niyang tao ng mga tagalabas ay ang mga samahan din ng hukbong kalalakihan na hindi mga taga-niyuga na nagtatago sa mga kabundukan, na salungat at kontra rin sa pamamalakad at pamumuno ng diktatoryang Carabeles. Huwag mo nang isiping, sagot ni Karim, ngunit mabilis na itong pinutol ni Alas. Karim, ang isang tunay na pinuno ay hindi magagawang maglihim sa kanyang mga kasama. Wika ni Alas at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang kaibigan. Sumagot naman kaagad si Karim. At para rin sa kaalaman mo, Alas, ang isang tunay na pinuno ay hindi hahayaang mapahamak ang kanyang mga nasasakupan. Kaya kung kina-question mo ang mga plano at desisyon ko at ang kredibilidad ko bilang isang pinuno, pues, malaya kang maghanap ng iba mong pinuno. Pagkasabing yon ay muli nang bumalik si Karim sa mga kasamahang kasalukuyang hinahawakan ng mga baril. Nag-aalala naman si Alas dahil hindi basta-basta ang pakikipagnegosasyon sa mga taong labas na iyon. Dahil mautak din sila at hindi pwedeng walang hihinging kapalit. Kaya batid ni Alas na may hiningi itong kapalit kay Karim. Kapalit ng mga armas na yon at iyon ang gusto niyang malaman. Sa kubo ay doon nila sinubukan ng ibang mga baril. Ano, nagustuhan niyo ba? Tanong ni Karim. Oo, pinuno. Ngayon lamang kami nakahawak ng ganitong kalaking mga armas. Saad naman ang kanyang mga kasamahan. Para sa inyo talaga yan. At yan ang magdadala sa atin sa tagumpay. Sagot naman ni Karim at saka napatingin kay Alas. Nakasalukuyan din na nakatingin sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong ay isang hiyaw naman ng babae ang nagpahinto sa kanila. Tulong! Tulong! Sigaw ng babae. Ang lahat naman ay napatingin sa direksyon kung saan nanggagaling ang sigaw na iyon na anib ay humihingi ng tulong. Dahil madilim na ang paligid lalo na sa may bandang masukal na talahiban ay hindi nila maaninaw kung sinong sumisigaw na babaeng yon. Sino yon? Tanong ng isa. Isang babae, sabi naman ng isa. Nang malapit ng babae sa kanila, ay mabilis namang namukaan ni Alas ang dalaga na si Briney at ganon din si Briney. Kaya agad na tinungo ni Briney ang kinatatayuan ni Alas at saka niyakap ito ng mahigpit. Hingal na hingal ang babae, buhat ng malayong pagkakatakbo at ramdam ni Alas na sa bilis ng pintig ng puso nito ang matinding takot at kaba. Briney, sambit ni Alas at saka masinigpitan ng yakap sa dalaga. Alas, mabuti narito ka. Umiiyak na sabi naman ni Briney. Gulat naman na nakatingin sa kanilang dalawa ang lahat kaya sumabat na si Karim at nagtanong. Kilala mo ba siya, Alas? Nagtatakang tanong ni Karim. Oo,
Kaibigan ko siya. Matapang na tugon ni Alas kay Brian Lee na mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng dalaga. Brian Lee, anong ginagawa mo rito? At bakit wala kang saplot sa paa? Muling binaling ni Alas ang tingin sa babae at saka tumingin sa mga paa nito. Lumayas ako sa mansyon. Sinubukan kong takasan ng mga bodyguards ni Daddy. At dito ako dinala ng mga paa ko. Mabuti na lang at narito ka, Alas. Maluha-luha namang sagot ni Brian Lee. Sa pagkakataong yon ay hindi na napigilan pa ni Karim na muling mag-usisa dahil ni minsan naman at sa tinagal-tagal lang nilang magkaibigan at magkasama ni Karim ay hindi pa nito nabanggit sa kanya na may iba pa itong kaibigan na hindi niya kakilala at sigurado siya hindi ito tagalabas o taganiyugan. Sino ka? At bakit kilala mo si Alas? Pag-uusisa ni Karim at matalim na nakatingin kay Brian Lee. Ako si Brian Lee. At anak ako ng gobernador. Utal na sagot ni Brian Lee kay Karim. Wala na rin namang dahilan pang itago pa niya ang kanyang tunay na pagkatao. At isa pa ay ayaw niya itong ilihim na para pagkatiwalaan siya ng mga ito. Na wala siyang ibang masamang intensyon kung bakit siya napadpad sa lugar na yon. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Karim sa narinig na iyon. Nang babaeng nasa kanyang harapan ngayon ay ang anak ng taong pumaslang sa kanilang mga magulang at ang umagaw ng kanilang mga ari-arian. Binaling ni Karim ang atensyon kay Alas na may masamang mga tingin. Anak ka mo ng gobernador, Alas? Kaibigan mong anak ng gobernador? Pagalit itong tanong. Mabilis namang pinagtanggol ni Alas si Brian Lee. Hindi siya katulad ng kanyang ama. Sa katunayan ay siyang tumutulong sa atin na magbigay ng impormasyon patungkol sa mga plano ng kanyang ama. Kaya huwag niyo siyang pag-isipan na masama. Paliwanag pa ni Alas sa mga kasamahan. Paano kami nakakasiguro na hindi yan spy? Tanong ni Mang Kanor. Umimik naman si Brian Lee para ipagtanggol ang sarili laban sa mga iniisip at pagdududa sa kanya ng mga naroroon. Tama ho si Alas. Maging ako ho'y salungat sa mga maling ginagawa ng aking ama. At mas lalong umusbong ang kagustuhang matulungan kayo nang malaman kong sina Daddy ang nagpapatay sa mga magulang ni Alas. Kaya bilang kabayaran man lamang sa mga nagawang masama ng aking ama, ay tinutulungan ko si Alas na makakalap ng impormasyon at balita sa mga pinag-uusapan ni na Daddy at ng iba pang matataas na opisyales. Huwag niyo ho akong pag-isipan ng masama. Hindi ko rin ho alam na dito ang inyong lugar. Maniwala ho kayo sa akin. Pakiusap ni Brian Lee sa kanila. Iisang dugong nananalaytay sa inyo ng Gobernador Reynaldo na yon. Kaya paano kami makakasiguro na hindi ka spy o isang traidor? Mariin namang tugon ni Karim na tila hindi nakumbinsi sa sinabi ni Brian Lee tungkol sa kanyang tunay na dahilan kung bakit siya napadpad doon. Ang totoo, stepfather ko lang siya. Hindi ko siya tunay na ama. At kaya ako lumayas ngayon dahil sapilitan niya akong ipapakasal sa anak ng bise. Bukas na bukas din. At hindi yun matatanggap ng aking kalooban. Isa pa'y malakas ang kutob ko na siyang pumatay o nagpapatay sa sarili kong ina. Kaya anumang oras ay maaari rin niyang gawin sa akin yan. Lalo pat hindi naman kami tunay na magkadugo. Kaya maniwala ho kayo. Tunay ho ang mga sinasabi ko. Muling pakiusap at magmamakaawa pa ni Brian Lee. Anong plano mo ngayon? Sa isang linggo'y mag-aaklas na kami sa hasyenda ninyo. Wika ni Karim. Kung i-hostage na lang natin siya. Suhestyon naman ng isa. Mabilis naman itong tinutulan ni Alas at mas humigpit ang pagkakahawak sa mga kamay ni Brian Lee. Huwag niyong gagawin yan. Huwag niyong gagawin ng mandamay ng isang inosenteng tao. Hayaan niyo na sa akin si Brian Lee. Ako nang bahala sa kanya. Sabi ni Alas. Anong plano mo? Tanong ni Karim kay Brian Lee na matalim pa rin nakatingin sa babae. Kung papayagan niyo ho ako, dito muna ho ako kahit ilang araw lamang. Pagkatapos ho noon ay aalis na rin ako. Wala mang kasiguraduhan kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Ang mahalaga ho ay makatakas ako sa aking ama. Kaya pagbigyan niyo na ho ako kahit ilang araw man lamang. Pakiusap ni Brian Lee. Bumulong naman ang isang lalaki kay Karim. Pinuno, huwag kang papayag.
Baka yan pang magdala sa atin sa kapahamakan. Mahina niyang sabi. Oo nga, pinuno. Pagsang-ayon naman ng isa. At paano kami makakasiguro na walang nakasunod sa'yo? Tanong ni Karim kay Brindy. Doon ako dumaan sa daan na itinuro sa akin dati ni Alas. Kami lang dalawang nakakaalam nun. Kaya sigurado akong walang nakasunod sa akin. Mahinahon na sagot naman ni Brindy. Kapag nalaman kong niloloko mo lang kami, ipinapaalam ko lang sa'yo. Kaya ko rin gawin ang kahayupang kayang gawin ng iyong ama. Nagkakaintindihan ba tayo? Nilapitan niya si Karim at saka matalim na tumitig sa mga mata ng dalaga at nagbitiw ng mga salita. Oo, nauunawaan ko. Siguradong sagot naman ni Brindy. Bago tuluyang tumalikod si Karim, ay pinigilin niya si Ala sabay sabing, Salamat, Karim. Nang maliwanagan na ang lahat ay naghiwa-hiwalay na rin sila at umuwi na sa kanya-kanyang mga kubo. Maging si Karim ay umuwi na rin at tanging sina Alas at Brindy na lamang ang naiwan sa may kubo. Bakit biglaan naman yata ang naging desisyon mo? Usisa ni Alas sa may pagtataka kay Brindy. Magkatabi sila nakaupo sa may labas sa upuan habang dinadama ang lamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanilang mga balat. Hindi na ako makatiis sa mga ginagawa nila. Lahat sila ay gustong manipulahin ang buhay ko. Hindi na ako makakatagal sa ganong buhay, Alas. At dahil sa galit din ni Tyler, gusto niya nang makikasal kami kaagad. At bukas na bukas after wedding ay isasama niya na ako sa Maynila. Hindi makakaya ng loob ko kung makikisama ako sa isang lalaki na may masamang pag-iisip na katulad ng sa aking ama. Hindi ko kaya. I hate my life, Alas. Sana hindi na lang ako naging isang Carabeles. Kwento ni Brindy kay Alas. Huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakabalik pa doon. Handa na ako mamatay para sa iyo, Brindy. Tapat namang sabi ni Alas. Tumingin naman sa kanya si Brindy. Alas, mahina nitong sabi. Oo, tamang narinig mo. Ayoko na magpanggap na mahina at tuwag. Minsan na ako nawalan dahil sa Gobernador Reynaldo na yan. Kaya hindi ko nahahayaan pati ikaw ay mawala pa. Pagpapatuloy pa ni Alas. At ngayon ay sisiguraduhin niyang may paninindigan na siya na ipaglaban si Brindy sa gobernador nitong ama. Sa sinabing iyon ni Alas ay lumuwag naman ang mga ngiti ni Brindy at ngayon ay mas nararamdaman niya ng seguridad sa piling ni Alas. Kaya natutuwa at nagagalak siya na marinig ni Brindy mismo sa mga labi ni Alas ang mga katagang yon. Nabanggit ng pinuno niyo kanina na mag-aaklas na raw kayo sa isang linggo? Tanong naman ni Brindy. Bumaling naman ang kanilang usapan sa nabanggit kanina ni Karim na mag-aaklas na sila sa isang linggo. At alam din niyang kakambal ng pag-aaklas na ito ay ang muling pagdanak ng dugo at posibleng marami na namang buhay ng mga inosenteng tao ang madadamay, kaya sobra siyang nag-aalala para sa mga taga-Niyugan, lalong-lalo na kay Alas. Oo, at pinaghahandaan na namin yun ng mabuti. At kailangan na nasa ligtas na lugar ka rin on, Brindy, para hindi ka matuntun dito ng mga tauhan ng iyong ama. Sagot naman ni Alas at muling nakaramdam ng pag-aalala sa kaligtasan ni Brindy. Alas, nag-aalala ako. Nag-aalalang tanong ng dalaga. Nagtaka naman si Alas at saka nagtanong. Saan? Tanong niya. Hindi naman sa minamaliit ko ang grupo ninyo. Pero maraming galamay sina Dad. Isama mo pa sina Bisi at Tyler. Hindi makatawa ang kanilang mga gawain. At kahit ilang beses pa kayo magprotesta roon, ay sigurado akong hindi nila kayo papakinggan. Dahil sarado na ang tenga at isipan nila. Kaya nag-aalala ako para sa inyo. Alam ko ang ipinaglalaban ninyo. Pero mas kilala ko si Daddy. At kung ano ang mga kaya niyang gawin. Hindi maaaring walang magbubuwis ng buhay. At iyon ang iniiwasan kong mangyari. Sabi ni Brindy. At baka sa kanyang mukha ang labi sa pag-aalala. Sumagot naman kaagad si Alas. Desidido na kami. Lalo pat narito ka na sa akin. Hindi na ako mag-aalala pa na pati ikaw ay madamay.
Dito, mapoprotektahan kita. Malaki rin ang tiwala namin kay Karim. Siyang pinuno namin. At alam ko magtatagumpay kami. Magpapalakas loob naman na sagot ni Alas sa nag-aalalang si Brian Lee. Tutol man si Alas sa mga armas na gagamitin nila, ay wala na rin siyang magagawa dahil sa ngayon ay ito na lamang talaga ang makakapagprotekta sa kanila kapag nagkaharap na ang kanilang grupo at ang grupo ng mga karebeles. Basta mag-iingat kayo, lalong-lalo ka na Alas. Pakiusap. Muling pakiusap ni Brian Lee kay Alas. Para sa'yo. Sagot naman ni Alas at saka hinalikan sa noo si Brian Lee. Pansamantala ay doon muna titigil si Brian Lee sa kubong tinitirhan ni Alas dahil wala pa naman siyang ibang kakilala o kaklo sa lugar na iyon. At isa pa ay mas kampante at komportable si Brian Lee kung si Alas ang kanyang makakasama. Nang sumunod na araw ay mausisang pinapanood ni na Brian Lee at Alas ang ilang mga kababaihan doon na tila gumagawa ng walis tingting. Anong ginagawa nila Alas? Usisa pa ni Brian Lee kay Alas. Sila ba? Gumagawa sila ng mga walis tingting. Galing sa mga pala-pala ng niyog at saka binibenta nila sa bayan. Ilan lamang yan sa aming pinagkukuhanan ng kabuhayan dito sa tulong ng aming mga niyogan. Nakangiting sagot naman ni Alas. Ano naman yung nasa dulo? Bakit may malaking bakod? Napatingin naman si Brian Lee sa kabilang bahagi ng niyugan na tila may barikada. Mataas na barikada. Sa likod ng malaking bakod na yan, nariyan ang kadugtong pa ng aming lupain at iba pang niyugan. Binakura ng iyong ama at inangking sa kanila raw ang lupang iyon. Kaya sa dami namin dito, pinagtsatsagaan namin paghati-hatian ng maliit na niyugang to. Kaya yan ang babawiin namin sa kanya. Paliwanag naman ni Alas. Habang nag-uusap ay tinawag naman ni Karim si Alas. Alas! Tawag naman ni Karim. Karim! Tugon naman ni Alas. Hindi man lamang ba nahihiyayang kasama mo na habang ang ibang kababaihan ay abala sa pagtatrabaho? Siya naman ay tahimik na nagmamanman dito? Sabi ni Karim na tila ang tinutukoy ay si Brian Lee. Una pa lamang ay mabigat na ang loob ni Karim sa dalaga at batid naman iyon ni Brian Lee. Wala siyang alam sa gan. Sasagot pa sana si Alas ang putulin na ito ni Brian Lee. Oo sige, tutulong ako. Yan lang ba mahal na pinuno? Sagot na may diin sa huli at tila nang aasar pa. Sinimangutan lamang siya ni Karim at saka inutusan na si Alas. Isama niyo na siya roon, Alas. Pagalit na utos ni Karim kay Alas. Katulad ng utos ni Karim ay isinama na nga ni Alas si Brian Lee sa mga kababaihang abala sa paggawa ng walis tingting. Magandang umaga ho, bati ni Brian Lee sa kanila. Umangat naman ang tingin sa kanya ng mga babae at saka nginitian din ito at binate. Magandang umaga rin sa'yo, magandang binibini. Sambit nila. Aling Marta, siya ho si Brian Lee. Kaibigan ko ho siya at pansamantala lamang ho siyang titigil dito sa atin. Pagpapakilala naman ni Alas. Abay, may maganda ka palang kaibigan. Mabuti naman at may muse na tayo rito. Pabirong sabi naman ng isa habang pinagmamasa ng kabuuan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Maaari ho ba akong tumulong? Nakangiting tanong naman ni Brian Lee. Nako, wag na ho. Sa malaporselalan yung kutis ay baka masugatan lamang kayo. Okay lang ho, wag na ho. Mabilis naman itong pinabulaanan ng matanda. Pero gusto ko pong matutunan yan. At tsaka wag na po kayong magpo. Simpleng tao lang din naman po ako katulad ninyo. Wika naman ni Brian Lee. Ay kayo ho ang bahala. Baka kayo ho'y naiinip na rin kaya sige ho. Tuturuan ho namin kayo. Wala na rin namang nagawa pang matanda dahil sa isip nila ay baka naiinip na nga ang dalaga. Kaya hinayaan na lang nila itong tumulong at matutunan ang ginagawa nila. Huwag na rin po kayo magsabi ng ho para hindi po ako mailang. Muling hiling ni Brian Lee sa mga kasama. O siya, sige iha. Kami nang bahala sa kanya, Alas. Baka kailangan ka na ni Pununong Karim at kanina pa nakatingin dito. Tugon naman ng isang matanda. Sige, Aling Marta, kayo nang bahala kay Brian Lee. Sabi naman ni Alas at saka tuluyan ng iniwan doon si Brian Lee kasama ang ilang mga kababaihan.
Dumiretso na si Alas sa kinaroroonan ni Karim na kanina pang nakamasid sa kanila ni Brian Lee. Alas, mag-usap nga tayo. Sambit ni Karim kay Alas. Umamin ka nga sa akin. May namamagitan ba sa inyo ng babaeng yan? Diretso niyang tanong kay Alas. Kaagad naman itong sinagot ng kaibigan. Wala, pero mahalaga siya sa akin. Wika niya. Siya ba ang dahilan kung bakit tila nagdadalawang isip ka noong mga nakaraang araw? Usisa pa ni Karim. Parang gano'n na nga. Tugon naman ni Alas at saka tumango. Huminga ng malalim si Karim at saka tumingin kay Alas. Alas, nag-aalala lang ako sa'yo. Dahil sa tuwing pinapairal mong puso mo, sa bandang huli ikinakapahamak mo. Pinapaalalahanan lang kita. At isa pa kahit baliktarin mo man ang sitwasyon, anak pa rin siya ng kaaway natin. Baka lang sakali na nakakalimutan mo. Kahit anong gawin o sabihin ni Brian Lee para lamang maniwala ang mga ito na wala siyang ibang masamang intensyon, ay kaaway pa rin ang tingin ni Karim sa kanya dahil nakakambit pa rin sa pangalan nito ang apelyidong Carabeles. Hindi ko yun nakakalimutan, Karim. Pero hindi ko kaaway si Brian Lee. Paninindigan naman ni Alas. Aminin man o sa hindi ni Alas ang tunay niyang nararamdaman sa dalaga, ay ramdam ni Karim na mahal na nito si Brian Lee at isa ito sa kinatatakutan niya para sa kaibigan na kapatid na rin ang kanyang turing. Nang kinagabihan ay nagpahanda ng isang salo-salo si Karim sa lahat ng mga taga-niyugan. Oh, mga kasama, halina kayo at sabay-sabay na tayong kumain, sabi pa ni Mang Kanor. Aba, anong meron? Parang may piyestahan na. Tanong naman ng isa na may pagtataka. Ano nga bang meron, Pinunong Karim? Bakit ka nagpahanda ng ganitong karami? Segunda naman ang isa. Hindi naman siguro masama kung ipagdiwang na natin ang mas maagang ating pagkapanalo laban sa mga Carabeles. Masayang sambit naman ni Karim sa kanyang mga kasama. Tama yan. Malapit na natin makamtan ng tagumpay. Tugon naman ni Karim sabay nagtawanan at nagpalakpakan ng lahat. Para sa ating mga nasawing mga kapatid at kasama at sa mga lupaing inangkin nila. Para sa tagumpay ng bawat isa. Makakamit din natin ng tagumpay. Malakas pang sabi ni Karim. Para sa kapayapaan. Dugtog niya pa. Para sa kapayapaan. Sabay-sabay na sabi naman ng lahat. Habang ang lahat ay nagkakasiyahan at masaya nang nagsasalo-salo, si Brian Lee naman ay nanatili pa rin tahimik at nakatayo lang sa may gilid. Brian Lee, may kukunin lang ako saglit sa loob. Babalik ako kaagad. Wika sa kanya ni Alas. Sige Alas, bilisan mo lang ha. Utal na sagot naman ni Brian Lee at pansamantala munang naiwan doon ang nakatayo. Habang hinihintay ang pagbabalik ni Alas, ay nagsimula na rin kumain ang lahat at napansin naman siya ni Karim. Kung tatayo ka lang dyan magdamag, hindi ka mabubusog. Masungit niyang sagot habang kumakain. Kumain ka na iha, ang daming pagkain oh. Sabi naman ni Aling Martha. Baka hindi nakain ng isda, anak mayaman kasi. Muling banat ni Karim na tila inaasar pa ang dalaga. Kumakain ako niyan. Mabilis naman itong kinontra ni Brian Lee. Para patunayan ng kanyang sinasabi ay marahan na siyang lumapit sa kasamahan at pumwesto sa harap ni Karim. Tinitigan niya ito ng matalim sabay inirapan. Nang nasa harap na siya ng hapagkainan ay muli siyang natigilan. May kutsara tinidor po ba kayo? Utal na tanong ni Brian Lee. Wala nun dito, ang mayaman lang yon. Sagot naman ni Karim. Ilang sandali pa lamang ay dumating na si Alas. Brian Lee, kumuha ako ng kutsara tinidor, eto. Wika pa nito. Bahagya namang napangiti ang dalaga dahil ito palang dahilan kung bakit umalis saglit ang lalaki. Salamat Alas. Nakangiti niya sabi. Samantala, nang matapos ang salo-salong iyon at nang mailigpit na nila ang pinagkainan, ay nagkanya-kanya na muli sila ng alis at uwi sa bahay. Pansamantala namang nagpaiwan sa labas si Brian Lee upang magpahangin. Nang makita siya ni Karim ay nilapitan siya nito. Ano, suko ka na? Hindi ka pa rin ba aamin? Taas kilay niyang tanong kay Brian Lee.
Sa pagkakataon na iyon ay sinamantala na ni Brian Lee ang paglalabas ng sama ng loob kay Karim. Ano pa bang gusto mong aminin ko, ha? Alam mo, hindi naman ako manhid para hindi maramdamang ayaw mo ako rito. Tanggap ko naman yon. At wala akong magagawa kung yun ang nararamdaman mo sa akin. Pero ang hindi ko matanggap ay yung paulit-ulit mo akong akusahan ng isang bagay na hindi ko man lang talaga ginagawa. Alam kong nahihirapan na kayo magtiwala, lalo pat anak ako ng kaaway niyo. Pero alam ng Diyos kung gaano kapuro ang intensyon ko. At wala akong masamang pakay sa inyo. Kunot na ang sabi naman ni Brian Lee kay Karim. Natahimik naman sandali ang lalaki at bumuntong hininga. Tila hindi lamang tungkol sa pagiging spy ni Brian Lee inaalala at iniisip ni Karim, kundi pati na rin ang kaugnayan o relasyon na meron ngayon sina Alas at Brian Lee. Si Alas, diretsa at mahinahon niyang sabi. Napatingin naman sa kanya si Brian Lee at nagtaka sa pagdamay ng pangalan ni Alas sa kanilang usapan. Oh, bakit napunta kay Alas ang usapan? Nagtataka niyang tanong. Bunsong kapatid na ang turing ko sa kanya. At sa pag-aasikaso niya sa'yo, alam kong umiibig na siya. Ikaw, anong intensyon mo sa kanya? Pag-amin ni Karim. Alam ni Karim na hindi tama na pangunahan niyang nararamdaman ni Alas, ngunit hindi man diretsong aminin sa kanya ito ni Alas ay hindi siya manhid para hindi maramdaman ito. Para sa kanya ay nag-aalala lamang siya para sa kaibigan dahil baka bandang huli ay masaktan ito. Bakit mo naman itanong yan? Utal na tanong naman ni Brian Lee. Gusto ka niya. At gusto kong malaman kung gusto mo rin ba siya. Dahil sa layo ng agwat ng pamumuhay niya sa isa't isa, posibleng bandang huli masaktan mo lang siya. Pagtatapat naman ni Karim. Paano ka nakakasiguro? Malaya akong hinahayag ang mabuting intensyon ko sa inyo ng mga kasama mo. Ngunit ang damdamin ko para kay Alas, masasabi kong walang ibang naging espesyal na lalaki sa akin maliban sa kanya. Siguro naman ay sapat ng sagot na yan para hindi mo na ako pagdudahan pa ang damdamin ko para kay Alas. Magandang gabi, Pinuno. Mauuna na ako. Hinarap naman siya ni Brian Lee at saka tinitigan sa kanyang mga mata. Habang tinititigan siya ng babae ay tila unti-unting napapawi ang galit niya para dito. May kung ano sa mga tingin na iyon na bumihag sa kanya na walang sino man ang nakakagawa pa. Tila may kumurot din sa kanyang puso sa huling katagang iniwan sa kanya ni Brian Lee na para bang natauhan siya. Sa loob-loob ni Karim ay tila nagugustuhan niya na ang dalaga. Ngunit hindi maaari dahil iniibig din siya ni Alas. At hindi niya hahayaang magkasira ang dalawa ng dahil lamang sa isang babae. Kaya itatago na lamang niya ang damdamin niya sa kanyang sarili. Kinaumagahan ay muling nagpaalam si Alas kina Karim upang muling magmatsyag sa mga karabeles dahil nalalapit na ang kanilang pag-aaklas. Kaya kailangan na nilang mas maging handa na ngayon. Karim, babalik lang ako sa mga karabeles para muling magmatsyag. Ikaw na munang bahala kay Brian Lee. Sambit ni Alas kina Karim at Brian Lee. Tumango naman si Karim at saka ngumiti. Mag-iingat ka, sabi nito. Salamat. Nakatingin naman na tugon ni Alas. Mag-iingat ka, Alas, sabi naman ni Brian Lee na may pag-aalala. Ngumiti na lamang si Alas at saka tuluyan ng umalis. Nang babalik na sina Karim at Brian Lee sa kanilang bahayan, ay tila natigilan sa paglalakad si Brian Lee. Ayaw man niyang humingi ng tulong kay Karim ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan niya ang lalaki. Karim? Utal niyang tawag habang nasa likod ni Karim na may ilang diba rin ang layo. Ano, bilisan mo riyan, ang bagal mong maglakad. Huminto sandali si Karim ngunit hindi niya nilingon si Brian Lee kung kaya't hindi niya alam kung ano talagang nangyayari sa dalaga. Karim! Tanging pagtawag lang nagawa ni Brian Lee sa pangalan ni Karim na animoy humingi ng saklolo. Karim, hindi ako makagalaw. Utal na sabi ni Brian Lee. Sa pagtataka ay humarap sa kanya si Karim. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Karim. Nang sundan niya ang direksyon ni Brian Lee ay doon na lamang may kobra na nakaharang sa daraanan ng dalaga. Huwag kang gagalaw, akong bahala, sabi ni Karim.
Katulad ng sinabi ni Karim na natili si Brinley sa ganoong pwesto na hindi na namamalayang tumutulo ng kanyang mga luha at nanginginig na ang buong katawan. Greatest fear ng dalaga ang ahas, kaya ganito na lamang kanyang naging reaksyon na tila nakikipagtitigan pa sa kanyang kobra. At dahil sanay naman si Karim sa bukid at marami na ring naiengkwentro na ganitong tagpo, ay mabilis niyang nasaklolohan ang takot na dalaga. Mabilis na hinuli ni Karim ang kobra at saka malakas at pwersahang itinalsik ito sa malayo. Okay na, ayos ka lang ba? Wika ni Karim kay Brinley at saka lumapit sa dalaga. Lumuwag naman ang ngiti ni Karim kay Brinley na kasalukuyang umiiyak na. Oh, bakit ka umiiyak? Wala na yung ahas. Halika na. Utal pa na sabi ni Karim sa dalaga. Ngunit tila hindi pa rin kumbensido si Brinley kaya panay pa rin ang tingin niya sa paligid. Wala na ba talaga? Greatest fear ko kasi yun. Pakiramdam ko nasa paligid pa siya. Sabi ni Brinley na may takot pa rin sa kanyang puso. Wala na bang ibang naisip na paraan pa si Karim para mawala na ng tuluyan ang takot ni Brinley, kaya naisip niyang pahawakin na lamang ito sa kanyang braso kahit na nakakaramdam siya ng ilang. Halika, kung papayag ka. Humawa ka sa braso ko para maibsan ang takot mo. Sambit niya kay Brinley. Nag-angat naman ang tingin sa kanya ang dalaga na may nangungusap na mga mata. Pwede ba? Utal na tanong ni Brinley. Sige na. Umiwas na ng tingin si Karim na namumulang pisngi sa hiya. Salamat, Karim. Nakangiting sabi naman ni Brinley. At tuluyan na ngang marahang ikinapit ni Brinley ang kanyang kamay sa braso ni Karim, habang ang lalaki naman ay tila hindi na rin makagalaw pa ng maayos maliban sa paglalakad. Ito ang unang pagkakataon na maramdaman niya ito sa isang babae. Hindi niya akalain kay Brinley pa na iniibig na ng kanyang kababatang si Alas. Nang sumapit na ang dilim ay matyaga pa rin naghihintay doon si Brinley sa pagbabalik ni Alas. Sinamahan naman siya roon ni Karim at tinabihan sa mga upuan na kahoy. Parang ang tagal yata ni Alas, Karim. Inaabot pa talaga siya ng gabi sa pagmamatsyag? Nag-aalalang tanong ni Brinley kay Karim. Minsan, hintayin na lang natin maya-maya pa naririto na yan. Sagot naman ni Karim para maibsan na rin ang pag-aalala pa ni Brinley. Habang hinihintay si Alas ay nagkwentuhan muna ang dalawa. Wala nang galit at pagdududa. Karim, gusto ko kayong manalo. Sambit ni Brinley na ikinagulat naman ng lalaki. Ha? Wika naman ni Karim na may pagtataka. Sa magiging pag-aaklas niyo, gusto ko kayong manalo. Naikwento sa akin ni Alas kung gaano kakagaling bilang isang pinuno. Kaya naniniwala ako makakamit niyo rin ng tagumpay at mababawing lupang inagaw sa inyo ni Daddy. Seryosong sabi ni Brinley kay Karim. Gagawin namin ang lahat para maipanalo yon. Para sa mga buhay ng aming mga magulang na tinapos nila. Para sa mga pinaglalaban ng aming mga ninunong matagal ng panahon. At bilang bagong pinuno nila, gagawin ko ang lahat para maibigay sa kanilang kapayapaan sa buong Carabeles at Niyugan. Maging kapalit man ito ay ang aking buhay. Paninindigan pa ni Karim. Bilang isang pinuno ay gagawin niyang lahat para sa kanyang nasasakupan. Hindi dahil ito lamang ang nararapat sa kanyang responsibilidad, bagkus ay para maprotektahan ng mga ito at tuluyan ng maalis ang takot ng kanyang mga kasama. Walang ibang hinangad ang isang pinuno para sa kanyang mga kasama, kundi ang kapayapaan at katarungan ng buong nilang lugar. Kaya kahit buhay man niyang maging kapalit, katulad ng kabayanihan at pagsasakripisyo ng kanilang mga magulang, hanggang sa kanilang huling hininga, ay dadalhin at papasanin niya ang kanyang mga kasama upang buong lakas na protektahan ng mga ito mula sa mga kalaban. Samantala, ilang oras na rin ang lumipas ngunit wala pa rin si Alas. Nagsimula ng mabalot ng takot at kaba sa kanilang mga puso sa mga oras na yon. Muling pinatawag ni Karim ang lahat ng kanyang mga kasama upang sabihin iyan sa kanila. Mga kasama, wala pa rin si Alas. Hindi pa rin siya nakakabalik. Masama ang kutob ko. Wika ni Karim na may matinding kaba sa kanyang puso. Napalunok naman si Brinley at saka nagdesisyon. Babalik ako. Utal niyang sabi. Iba ang kutob niya ngayon.
Sa isip niya marahil nahuli na si Alas sa mga tauhan ng kanyang mga ama o ni Tyler at tanging siya lamang malayo makakapasok doon ngayon. Katulad ni Karim na gagawin ang lahat para sa kanyang mga kasama, kahit ang maging kapalit pa man ito ay ang kanyang buhay. Ganon din si Brian Lee para kay Alas. Gagawin niyang lahat para mailigtas ang binata sa mga kamay ng kanyang ama kung sakaling nasa panganib nga ang buhay nito. Kahit ang maging kapalit man nun, ay ang kanya ring buhay. Anong sinasabi mo, Brian Lee? Nagsalubong naman ang mga kilay ni Karim na nagtanong sa dalaga. Babalik ako sa hasyenda. Katulad mo, Karim. Masama rin ang kutob ko. Baka nahuli na nila si Alas. At ako lang sa ngayon ang may kakayahang pumuntaran. Total ako naman talagang kailangan nila. Matapang na sagot ni Brian Lee na naluluhan-luluhan ng mga mata dahil sa pag-aalala sa binata. Hindi. Hindi ako pumapayag. Biniling ka sa akin ni Alas kaya gagawin ko ang responsibilidad ko sa'yo na poprotektahan kita. Kung aalis ka, sasama kami. Mabilis naman itong sinalungat ni Karim, katulad ni Alas. Hindi rin niya hahayaang malagay sa panganib ang buhay ng dalaga. Pero, bago pa man matapos ang sinabi ni Brian Lee, ay pinutol na ito kaagad ni Karim. Maaaring nasa kapahamakan din ang buhay ngayon ni Alas. At hindi ko maaaring hayaang maghintay na lamang magdamag ng wala man lamang ginagawa. Kaya kung aalis ka, sasamahan kita. Sasamahan ka ng grupo. Matapang na paninindigan pa ni Karim at sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama. Sige, ihanda na natin ang mga pwede nating ihanda. Ipapaalala ko lamang sa iyo na isang batalyon ng mga bodyguards doon ni Daddy. Pagplanuhan niyo ng maayos. Tumango na lamang si Brian Lee dahil tila hindi na rin naman niya mapipigilan pa sina Karim dahil unang-una, si Alas ang nasa pahamak na ang turing niya ay bunsong kapatid. Inihanda na nila ang mga armas at ngayong gabi ay paplanuhin nila ng maayos ang pagpunta sa mga karabeles. Gumawa sila ng mga maaaring pagtaguan doon habang si Brian Lee ay papasok sa loob upang alamin ang tunay na nangyari at kalagayan ni Alas. Ngayon na napaaga na ang kanilang pag-aaklas at sa hindi inaasahang pagkakataon, buo na ang loob nila na pagkatapos ng gabing ito ay may mga buhay na magbubuwis para sa katarungan at kapayapaang kanilang ipinaglalaban. Buo na ang loob ni Karim at handa na sa mga posibleng mangyayari. Pinagbasta niya ang kanyang mga kasamahan isa-isa at makikita sa mga itong kagustuhan na mabawi ang nararapat sa kanila. Nakita niya sa mga mata ng mga ito ang katapangan na handang magsakripisyo para sa buong niyugan. Nakita niya sa mga mata ng mga ito na ang kalakasan ng loob na hindi man lamang nabahira ng katiting na takot o kaba. Bago sila umalis ay nagpaalam muna ang kanyang mga kasamahan sa kanilang mga pamilya at ipinangakong pagbalik nila ay dala-dala na nilang katagumpayan na matagal na nilang inaasam. Matapos noon ay nag-umpisa na silang lumakad at nang matunto ng kahangganan ay naghiwa-hiwalay na sila at nagtungo sa mga pwestong itinuro sa kanila ni Karim. Habang si Karim naman ay mas piniling magtago sa pwesto na mas malapit sa mansyon, na mas malapit kina Brian Lee. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang pumasok si Brian Lee sa hasyenda, ay tinawag siya ni Karim. Brian Lee! Mahinang tawag ni Karim. Karim? Tugon naman ni Brian Lee. Mag-iingat ka. Utal niyang sabi at saka tumango at lumiti na lamang ang dalaga at tuluyan ang pumasok sa loob ng hasyenda. Pagkapasok doon ni Brian Lee ay bumungad agad sa kanyang isang batalyong tauhan ng kanyang ama. Wala sa labas ang sasakyan ng mag-amang BC at Tyler, kaya palagay ang kanyang loob na wala sila rito sa bahay. Where's Dad? Matapang na tanong ni Brian Lee sa isa sa mga bodyguards. Isinama naman siya nito sa malawak na farm ng kanyang ama doon. Brian Lee, you're back. It's good to see you again, Iha. Ano? Nag-enjoy ka ba sa bakasyon mo sa Niyugan? Nakangiting bungad ng kanyang ama kay Brian Lee habang humihitit pa ng tabako. Nagtaka naman si Brian Lee sa narinig. Dahil open ang buong lugar ay tahimik at maingat na nakalapit sina Karim sa paligid ng farm kung nasaan sina Brian Lee at ang kanyang ama. Alam niyo? Tanong ni Brian Lee. Kumalakak naman ang kanyang ama. Anong palagay mo sa akin, tanga?
Pagmamayari ko ang buong lugar na to. Pamula rito sa hasyenda hanggang sa dulo ng niyugan. Kaya saan ka man magtago dito sa loob ng aking teritoryo, ay mahahanap pa rin kita ng walang kahirap-hirap. Mariin itong sabi sa anak nang nanilisik ang mga mata. Hindi na rin pinatagal pa ni Brian Lee ang mga oras na yon, kaya sinamantala niya na ang pagtatanong sa kanyang ama patungkol kay Alas. Nasaan si Alas? Alam kong naririto siya. Utal na tanong ni Brian Lee sa kanyang ama. Mabilis naman na tumugon ng kanyang ama at saka inaming hawak niya nga si Alas. Oo, narito siya. At hindi ko naman siya tinatago sa'yo. Sa katunayan ay welcome nga namin siya rito eh. Pagmamalaki pa ni Gob Reynaldo kay Brian Lee. At tama nga ang hinala na nahuli nga si Alas. Ilabas niyo siya. Pagpapatuloy pa ng gobernador at saka inutusan ng kanyang mga tauhan na ilabas na si Alas. Nang mailabas si Alas na nakagapos at punong-puno ng dugo ang muka, ay tuluyan ang bumuhos sa mga luha ni Brian Lee. Alas, anong ginawa nila sa'yo? Anong ginawa niyo sa kanya? Nanlalaki mga matang tanong ni Brian Lee sa ama. Nagalit at nanginginig ang boses. Nang makita ang kalagayan ni Alas ay nagsimula ng magpumigla si Brian Lee sa mga tauhang mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Tila si Alas ang ginawang pain ng gobernador para lumabas ang kanyang anak sa lungga. Matinding pagpapahirap ang ginawa nila kay Alas base sa mga sugat, bugbog at dugo na natamo nito sa kanyang mukha at katawan. Kung sa iba na mahinang kalooban ay marahil hindi na siya aabutin pa ng gabi, ngunit dahil malakas ang paninindigan at loob ni Alas, tiniis niya ang hirap at sakit na pinaranas sa kanya ng gobernador na halos lahat ng klase ng torture ay ginawa nito sa kanya para lamang sa nag-iisa nilang pinaglalaban at para na rin kay Brian Lee na umaasa sa kanyang pagbabalik. Hindi niya hahayaang mabigo ang mga ito nang dahil lamang sa mga paghihirap na yon. Bitawan niyo ako, mga hayop kayo. Sigaw ni Brian Lee habang humahagulhol na sa pag-iyak. Ngunit tila hindi na natitinag ang gobernador sa pagsusumamong iyon ng anak na si Brian Lee at tila bato na ang puso dahil nilamon na ng kapangyarihan at kasakiman. Nobyo mo na ba siya? Dahil kung oo, ay tila hindi alam ng lalaking tong pinapasok niya. Gusto yatang magaya sa nangyari sa kanyang mga magulang. Tanong ng kanyang ama. Dad, please, huwag mo siyang sasaktan. Tama na. Please, Dad. Pagmamakaawa pa ni Brian Lee na wala namang nagawa, kundi ang lumuhod sa harapan nito. Nanlaki naman ang mga mata ng gobernador sa ginawang iyon ni Brian Lee at doon niya napatunayang labis ang pagmamahal nito para kay Alas. Hindi siya makapaniwalang handa siyang suwayin ang anak para lamang sa hamak na taga-niyugan na yon. Samantala, sa mga talahib naman nakatago na sina Karim at ang kanyang grupo habang galit na pinapanood ang mga ito sa malayo. Siguraduhin niyong hindi makakawalang hayop na Alas na yan. Galit na utos ni Reynaldo sa kanyang mga tauhan. Hayop ka, Reynaldo. Huwag mo lang hahayaang makatakas ako. Dahil sisiguraduhin kong diretso na sa impyernong kaluluwa mo. Pambabanta naman ni Alas na sinusubukan pa ring lumaban kahit hinang-hina na ang katawan dahil sa matinding tama at mga bugbog niya sa katawan. Umiimik pala ito eh. Nasaan ang tapang mo? Tinatakot mo ba ako? Bumaling naman sa kanyang atensyon ng gobernador at saka pinaso ito ng sigarilyo. Napasigaw naman si Alas dahil sa sakit. Dad, tama na. Tama na. Nagmamakaawa ako, Dad. Pagmamakaawa naman ni Brian Lee na tila nangihina na rin dahil sa lapis sa pag-iyak. Pagbabayaran mo lahat ng mga nagawa mo. Matapang na sagot naman ni Alas sa gobernador na tila nagugustuhan pang ginagawa at wala man lang bakas ng pagkaawa. Saan? Sa batas? Sa akin ang batas, Alas. Ako ang batas. Kaya wala na kayong magagawa pa para mapabagsak ako. Mariin itong sabi kay Alas habang matalim na nakatingin sa mga mata nito. Wala nang ibang maisip na paraan si Brian Lee para mailigtas si Alas. Kaya susundin na lamang niya ang gustong mangyari ng ama kahit palabag ito sa kanyang kalooban. Dad, tama na. Sige na, magpapakasal na ako. Gagawin ko na lahat ng gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Please. Sambit ni Brian Lee.
It's too late, Riley. Hindi na interesado sa'yo si Tyler. At nagkaroon na rin kami ng hidwaan ng bise dahil sa kagagahan mo. Kaya ngayon, wala na ring silbi kung ipaglalaban mo pa kung anong relasyon mo sa lalaking to. Kaya mabuti pa, sumunod na lamang siya sa mga yumaon niyang mga magulang. Sabi pa ng gobernador. Mula nang lumaya si Brinley at nagkaroon na rin ng hidwaan sa pagitan ng gobernador at ng bise. Ito ang naging dahilan kung bakit lalong nagalit si gobernador sa kanyang anak. Doon din napatunayan ni Brinley na talagang hindi tapat ang pag-ibig sa kanya ni Tyler at tanging kapangyarihan lamang talaga ang nais nito. Dad, no please, ako na lang. Ako na lang ang patayin mo. Saad ni Brinley sa kanyang ama. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay bigla namang sumulpot si Tyler. Hindi naman ito inaasahan ng gobernador dahil ang buong akala niya mula nang huli nilang pag-uusap ay umalis ng mag-ama. Yun lang bang hiling mo, Brinley? Well, your wish is my command. Ako nang tatapos sa'yo. Wika ni Tyler at saka tinutukan na ng baril ang dalaga. Nagulat naman ang gobernador sa ikinilos ni Tyler at nanlaki ang mga mata. Hindi siya makapaniwalang magagawa ito ni Tyler na ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan. Aminado siyang wala ito sa plano at kahit na sobrang galit niya sa anak, ay hindi niya ito magagawang saktan o patayin. Mukhang basag ang itsura ni Tyler na nanlilisik at namumulang mga mata. Sa pagkakataong yon, ay tuluyan nang nagbigay ng hudyat si Karim sa kanyang mga kasama para lumabas sa kanilang pinagtataguan. Mabilis na tinungo ng isa si Alas upang alisin ang pagkakagapos dito. Lumapit naman si Karim kay Tyler at saka tinutukan din ito ng baril sa ulo. Subukan mong ipaputok yan. Sisiguraduhin kong katawan mo lang matitira sa'yo. Mahina at mariing sabi ni Karim kay Tyler. Tila gulat na gulat naman ang gobernador sa nasasaksihan niya ngayon na maging ang mga taga-Newgan ay naroon din sa eksena. Malayang nakalaga ni Ramil si Alas at saka inabutan na rin ng baril. Ilayo niyo na si Brinley! Sigaw naman ng gobernador sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man makakilos sa mga tauhan ng gobernador, ay lumabas na rin ang bise at saka tinutok ang baril kay Karim. Walang aalis. Tapusin na natin lahat dito. Dadanak ang dugo ngayong gabi. Dahil sa kagagawan mo, Brinley. Galit na sabi ng bise. Gov, mukhang hindi mo naman kami naimbitihan ni Tyler sa mini-show mong to. Nakangising dugtong naman ang bise at saka bumaling ang atensyon sa gobernador. Anong ginagawa niyo rito? Galit na tanong naman ni Reynaldo na may pagtataka. Gusto naming makisali sa patayan ninyo. Mukhang kailangan mo ng tulong eh. Sagot ng bise at saka bumunot pa ng baril upang itutok sa gobernador. Lumapit na rin si Alas at tinutukan na rin sa ulo ang bise. Sa pagkakataong to ay matapang silang nakatayo sa harap ng isa't isa habang hawak-hawak ang baril na nakatutok sa kanila. Bise, laban sa gobernador. At si Tyler naman, laban kina Karim at Alas. Mga lalaking iba't ibang layunin ngunit magkaibang mithiin. Mga lalaking handang magbuwis ng buhay para sa kani-kanilang mga pinaglalaban. Una pa lamang ay masama na talagang plano ng bise at si Tyler laban sa gobernador. Talagang plano nila na patayin si Reynaldo nang sa ganon ay matupad ng kanilang plano na ang bise na ang uupo bilang gobernador. Ngunit dahil nasira ang plano ay ilalabas na nila ni Tyler ang kanilang tunay na kulay at pakay. Anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ng gobernador. Wala ka talagang isip, Reynaldo. Kapag nawala ka, ako nang papalit sa pwesto mo at magiging gobernador ng buong Carabeles. Kaya lahat ng haharang sa daan namin ni Tyler ay patutumbahin namin. At kahit ikaw pa yon, Goff. Pag-amin naman ng bise. Traitor ka. Walang hiya ka. Galit na sambit ng gobernador. Pero huwag kang mag-alala. Dahil mauuna sa listahan namin ang mga mangmang na mga taga-Newgang to. Paputukan nyo na. Sigaw ng bise at saka nagsimula ng putukan. Nakailag sina Karim at Alas at saka tinungo ni Alas ang kinaroroonan ni Brinley para protektahan ito. Alas! Sigaw ni Brinley. Napatingin naman si Alas sa kanyang likuran at doon ay napagtulungan na si Karim ng mag-ama.
Sigaw ni Alas. Pinaputokan ni Alas ang bise na nagbigay dito ng maraming tama. Tumakbo si Alas at galit na galit patungo sa kinaroroonan ni Karim na kasalukuyang may tama na ng bala, habang si Tyler naman ay akmanang pupuputokan si Brian Lee. Sa halip na kay Brian Lee tumama ang bala ay sinanggana ito at hinarangan ng gobernador. Sa pagkakabaril na iyon ni Tyler, ay bumagsak agad ang gobernador at saka pinaputokan na rin ni Alas si Tyler na sapol na sa kanyang dibdib sa bandang puso. "Dad!" Sigaw ni Brian Lee at saka kumaripas ng takbo patungo sa kanyang ama. "Karim!" Sigaw na din ni Alas at saka kumaripas din ng takbo patungo sa kaibigan. "Karim, lumaban ka! Lumaban ka para sa amin, pakiusap, Karim!" Umiiyak na pagmamakaawa ni Alas sa kanyang kaibigan na ngayon ay nag-aagaw buhay na. "Umalis na kayo. Ilayo mo na si Brian Lee." Nangihina at nangihingalong sabi ni Karim habang nakatuon ang kanyang ulo sa mga tuhod ni Alas. "Hindi ako aalis hanggat hindi ka kasama." Mariin namang sabi ni Alas kay Karim. Tuloy pa rin ang palitan ng mga putukan ng baril at sa pagitan ng mga tauhan at mga taga-niyugan, nakisala na rin ang mga taong tagalabas na hininga ni Karim ng tulong kung sakaling hindi niya na maprotektahan ang kanyang mga kasama. Ito ang dahilan kung bakit nakipagkasundo si Karim sa mga tagalabas na inilihim niya sa mga kasama. Ang tanging kapalit lang na hinihiling ng mga tagalabas ay mabawi ni Karim ang kanilang mga lupa at ari-arian na inagaw ng mga karabeles. Kaya nakipagsanib puwersa siya sa mga ito. Hanggang sa huling sandali at hininga ni Karim ay tanging kapakanan lamang ng mga taga-niyugan ang kanyang iniisip. Nakatulad ng ipinangako niya na kahit ang maging kapalit pa ay ang buhay niya. Tumulong na rin ang mga terorista at marami na ring nasawi sa mga taga-niyugan. Ngunit nanatili pa rin si Alas sa ganoong posisyon habang nakakalong sa kanyang mga tuhod ang kaibigang si Karim. "Karim!" Umiiyak na sambit ni Alas sa huling pagkakataon. "Alas, malaya na kayo. Malaya na kayo." Huling sabi ni Karim kay Alas bago pa ito bawian ng buhay. "Karim! Karim, pakiusap, gumising ka, Karim! Karim!" Nananagoy na sabi ni Alas. Muling pinagbabaril ni Alas ang wala ng buhay na si Tyler dahil sa kanyang galit. Hindi na rin nakaabot ng buhay ang bise at gobernador hanggang sa dumating na mga pulis. Matapos ang malagyam na tagpong yon, muling bumalik sa dati ang lahat. Maraming buhay ang nasawi at nawala ng pag-asa na ipaglaban ang kanya-kanyang karapatan. Ngunit ipinangako ni Alas na siyang magtutuloy ng naudlot na mitiin ng kanyang mga naunang pinuno. Base sa naging desisyon ng mga kasamahan nila sa niyugan, ay si Alas na ang pinagkaisahan nilang italaga bilang bagong pinuno na kapalit ni Karim. Nangako si Alas kay Karim hanggang sa huli nitong hininga na siya nang bahala sa mga kasama na ipagpatuloy ang mga layunin ng kanyang samahan. Nararapat lamang na parangalan si Pinunong Karim dahil sa katapangan at sakripisyo na ginawa niya para sa atin, para sa ating samahan. Siya ang dahilan kung bakit malapit na nating makamit ngayon ang ating kapayapaan at ang katarungan. Mananatili ang mga alaala ni Karim at kailanman ay hindi makakalimutan. Mariing sambit ni Alas sa lahat ng mga taga-niyugan. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap ay dumating si Brian Lee kasama ang ilan niyang mga bodyguards at abogado na magbibigay ng magandang balita sa kanila. "Alas!" Tawag ni Brian Lee. "Brian Lee!" Sagot naman ni Alas. "Narito ako para makiramay sa pagkawala ni Karim. At isa pa ay may gusto rin akong sabihin sa inyo." Panimula ni Brian Lee. "Ibinabalik ko na sa inyo mga lupaing inangkin ng aking ama nung nabubuhay pa siya. Malaya na kayo sa diktatorya at makapamuhay na ng malaya. Hindi na kayo matatakot at mangangamba. Ipapaalis ko na rin ang bakod na sumasangga sa iba pang bahagi ng niyugan para mas mapakinabangan na ninyo sa inyong kabuhayan." Maluha-luha namang sabi ni Brian Lee sa mga taong naroroon. Kaagad namang sumagot ang isang ginang at hindi makapaniwala sa sinabi ng dalaga. "Totoo bang narinig namin, Miss Brian Lee? Malaya na po kami." Panigurado ng ginang. "Opo, malaya na po kayo." Nakangiti namang sabi ni Brian Lee. "Maraming salamat po." Wala namang mapagsidlan ng galak ng mga taga-niyugan sa sinabing iyon ni Brian Lee.
Wala akong anuman. Tugon niya sa mga ito. Dala-dala ng abogado ang titulo ng lupain na nakapangalan na sa kanila at iniabot na ito kay Alas. Sir Alas, ito na hong titulo. Sabi ng abogado sabay inabot ang peraso ng papel sa binata. Habang inaabot ni Alas ang peraso ng papel na iyon, ay hindi niya mapigilang mapaluha dahil ang maraming buhay ang naging kapalit ng titulong ito. Ngunit magpaganon pa man, nagagalak din ang kanyang puso dahil sa wakas ay hawak na nila ang kanilang katarungan, kapayapaan at tagumpay. Muli siyang tumingin kay Brian Lee at nagpasalamat. Kung hindi rin dahil sa paninindigan ng babae, ay baka hanggang ngayon ay wala pa sa kanilang inaasam-asam na tagumpay. Si Brian Lee na rin ang namahala sa mga naiwang lupain at ari-arian ng ama sa Carabeles, habang ang mga opisyalis naman sa Comelec ay nagdesisyon na kung sino ang papalit na bagong gobernador. Pinagpatuloy na rin ni Brian Lee at Alas ang kanilang naudlot na pag-iibigan at sabay na nilang inayos at pinaganda muli ang baryo ng Carabeles. Isa lamang ang sinigurado ni Brian Lee na kahit na may ibang gobernador ay wala nang sino man na makakaagaw pa sa mga ari-arian at teritoryo ng mga taga-niyugan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!